Ruel Carino at mga singing queens, kinuha ng TV5? MQuest artists na rin ba? Dalawang boss ng GMA Network nanganganib matanggal. Isang problema na naman nga ang kinakaharap ng GMA Network, matapos nang hindi mapagbigyan ng korte ang hiling nitong RTO laban sa Memorandum Circular na nilabas ng SEC. Matatandaang, noong March 27 lang, ay naglabas nga ng isang petition ng GMA Network sa SEC, ng grave abuse of discretion, na sinasabing lumalabag daw sa mga probisyon ng 1987 Constitution ang nilabas na memo ng SEC, humingi rin ito ng pansamantalang restraining order para pigilan ng SEC sa pagpapatupad ng circular. Sinabi ng GMA na ang patakaran ay maaaring makagambala sa istruktura ng pamamahala nito, lalo na sa limitadong oras upang palitan ang mga nanunungkulan na independent director, bago ang taunang stockholders meeting. Pero ano nga ba ang sinusubukang pigilan ng petition at restraining order na ito na inihain ng GMA Network laban sa SEC? Ayon sa isang article mula Inquirer.net, ay mababasa nga dito na matatag ang SEC laban sa hamon ng GMA sa mga limitasyon sa termino ng direktor, o director term limits. Na mababasa nga dito na, the Securities and Exchange Commission SEC, pushed back against GMA Network Inc.'s court challenge, to its new term limits for independent directors. We will stand our ground. Our people clamor against political dynasties, so our public companies must reject boardroom entrenchment. No double standards. SEC Chair Francis Lim told the Inquirer. Lim said raising governance standards is key to restoring trust in the local capital markets, which he said had been lagging. We must raise our governance standards to restore investor confidence. Our stock market has been falling behind, he added. The statement came after GMA Network Inc. filed a petition before a Makati court seeking to nullify SEC Memorandum Circular No. 7, Series of 2026. The memo sets a maximum cumulative term of 9 years for independent directors in the same company. Naayon nga dito, na ang pahayag na ito ng SEC ay matapos maghain ng petisyon ang GMA Network sa Korte ng Makati, na naglalayong ipawalang bisa ang SEC Memorandum Circular No. 7, Series of 2026. Na ang memo nga na ito ay nagtatakda ng maximum na pinagsama-samang termino na 9 na taon, para sa mga independent directors sa parehong kumpanya. Pero, nito nga lang April 1, 2026, ayon sa isang article mula Inquirer.net, ay hindi nga pinagbigyan ng korte ang petisyon ng GMA Network na Temporary Restraining Order o TRO, laban nga sa nilabas na Memorandum Circular No. 7, Series of 2026. Na mababasa nga dito na, a Makati court has rejected the petition of GMA Network Inc. to suspend a Securities and Exchange Commission, SEC, rule imposing term limits on independent directors. In a statement on Tuesday, the SEC said Branch 38 of the Makati Regional Trial Court had denied GMA's application for a temporary restraining order against Memorandum Circular No. 7, Series of 2026. The circular caps the cumulative term of independent directors in the same company at 9 years, counted from 2012. Naayon nga dito, ay tinanggihan ng korte sa Makati ang petisyon ng GMA Network, na suspendihin ang panuntunan ng Securities and Exchange Commission, na nagpapataw ng mga limitasyon sa termino sa mga independent director. Sa isang pahayag noong Martes, sinabi ng SEC na tinanggihan ng Branch 38 ng Makati Regional Trial Court ang aplikasyon ng GMA para sa Temporary Restraining Order laban sa Memorandum Circular No. 7, Series of 2026, na nililimitahan ng circular ang pinagsama-samang termino ng mga independent director sa parehong kumpanya sa 9 na taon, na binibilang mula 2012. Na matatandaang noong March 27 lang, ay ayon sa GMA Network na mababasa naman sa The Manila Times, na GMA said the circular directly affected two incumbent independent directors, former Chief Justice Artemio Panganiban and former Central Bank Governor Jaime Laya, who would need to be replaced before the 2026 ASM, without sufficient time for a thorough evaluation, which could be injurious to the company. GMA said it will be forced into a position of scrambling to replace its two incumbent independent directors, without the opportunity of conducting an exhaustive vetting process.
Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Naayon naman dito, na sinabi daw ng GMA na direktang naapektuhan ng circular ang dalawang incumbent independent directors, na sina dating Chief Justice Artemio Panganiban at dating Central Bank Governor Jaime Laya, na kakailanganin ng palitan bago ang 2026 ASM ng walang sapat na oras para sa masusing pagsusuri, na maaaring makapinsala sa kumpanya. Na hindi nga lang yan, dahil may kasunod pang ang problema dito ang GMA Network, na matatandaang, nito lang ding March 31, 2026, ay matatandaang ayon nga sa isang article mula mismo sa ABS-CBN News, ay pinagtibay daw ng SC ang pagbasura sa reklamo ng GMA, laban sa ABS-CBN dahil sa TV rating. Na kung saan ay binasura nga, ng Korte Suprema ang reklamo ng GMA Network Inc., laban sa ABS-CBN Broadcasting Corporation, dahil sa umano'y mapanirang puri ng mga pahayag ng ABS-CBN, na nag-aakusa sa GMA na nagmamanipula daw ito ng isang TV ratings survey. Nauna na rin nga nating napag-usapan. Samantala, tila may mga bago na naman nga tayong dapat abangan sa ilan sa ating mga DaBark ads, bilang isang kapatid at MediaQuest artist. Matatandaang, marami ng mga ginulat ang DaBark ads nating si Ruel Carino, matapos nang marinig ang boses nito sa theme song ng My Best Friend Eman. Na kung saan ay makikita nga dito na ang kumanta ng theme song ng My Best Friend Eman na Jesus ng Aking Buhay, ay ang MQuest Music at artists na si Carmela Lorzano, at ang DaBark ads nga nating si Ruel Carino. Na makikita pa nga ang FB post na ito ni Ruel sa kanyang Facebook page patungkol dito. Naumpisa pa nga lang yan sa mga dapat nating abangan kay Ruel at sa iba pang mga DaBark ads. Dahil matatandaang, ang TVJ Productions Inc. ay may partnership sa TV5 o sa MediaQuest, kaya naman, ay ang mga DaBark ads, clones at mga singing queens, o ang lahat ng hawak ng TVJ Productions, ay automatic na parte ng MediaQuest, dahil sa matatandaang 51% ng TVJ Productions, ay ang MediaQuest Holdings Inc. ang may-ari nito, at 49% naman nito ay ang TVJ, o sina Tito Vic and Joey. Na kung saan ay co-owner nga nito si Mr. Manny V. Pangilinan o si Mr. MVP, na chairman naman ng TV5. Kaya naman, ay bukod nga sa mga DaBark ads host ng Eat Bulaga, o ang mga main host ng Eat Bulaga, ay kahit nga ang mga clones at singing queens ay kasama din na dito, na posible din ng magkaroon ng mga project sa TV5. Yan nga ay bukod pa sa pangalawang single ng mga singing queens na dapat nating abangan, na napag-usapan na rin naman natin. Matatanda ang dalawa nga sa mga sumali noon sa Eat Bulaga sa segment na Mr. Cutie, ay parte na nga ng MQuest artists, na sina Kenneth Stromsnes, at ganoon na rin si Dom Real. Nasa mga hindi naman nakakaalam, ang MQuest Artists Agency, also known as MediaQuest Artists Agency or MQ Artists Agency, simply MQAA, formerly known as TV5 Talent Center or simply Talent 5, also formerly as TV5 Talent and Management Department, is the talent agency owned by TV5 Network Inc., which is owned subsidiary of MediaQuest Holdings based in Mandaluyong, Philippines, that was founded on December 5, 2010. Kaya naman sabihin na nga nating lahat ng parte ng Eat Bulaga o TVJ Productions, ay pwedeng kuhanin ng TV5 kung kailangan para sa isang project. Na hindi nga lang yan, dahil kung babalikan nga ang lyric video ng TV5 Station ID noong 2025, ay matatandaang sa Kapatid Station ID na walang patid ang Paskong Kapatid, ay may solo nga ang mga singing queens dito, at nakasama nga sa mga singers ng MQuest Music ng TV5. Kaya naman, ay tila marami pa nga tayong dapat abangan sa mga DaBark ads, clones at sa mga singing queens hindi lang sa Eat Bulaga, kundi maging sa TV5 Kapatid Network. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo?
patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito.